Lumang video ni dating congressman at ngayon ay senador na si Rodante Marcoleta at dating congressman Rolando Andaya muling umingay sa social media at pananahimik ng senador sa dating aligasyon ay pinuna ng mga netizens. Binabatikos nga ngayon si Senador Rodante Marcoleta matapos muling umingay sa social media ang usapin tungkol sa mga naunang aligasyon ng irregularidad sa flood control projects. Binalikan ng ilang netizens ang mga lumang video noong 2018 kung saan makikitang kasama ni Senador Rodante Marcoleta ang yumaong dating House Majority Leader na si Congressman Rolando Andaya Jr. habang inilalahad nito ang mga umano'y anomalya sa naturang mga proyekto. Ayon sa ilang kritiko online, kapansin-pansin umano na hindi na nababanggit ng senador ang mga naunang revelasyon sa kanyang mga kasalukuyang pahayag hinggil sa isyo. May ilan ding nagbiro tungkol sa umano'y selective amnesia habang may mga naglabas na sari-saring haka-haka kaugnay sa dahilan ng kanyang pananahimik at sa hindi niya paglagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, nananawagan ng ilang netizens para sa mas malalim na investigasyon upang matukoy ang mga posibleng sangkot sa kontrobersya mula pa sa mga naunang taon. Basahin po natin ang ilang komento ng ilang mga netizens tungkol nga dito sa lumang video na naipost online ni Eman Doria Agar. Ito po ang komento mula kay Eugene Ramos. Kaya pala si Marcoleta gustong maging Blue Ribbon Committee para hindi mabunyag ang pangalan niya kasi involved pala siya sa flood control anomaly. Mula kay Alden Macaranas, kaya gusto nila kunin ang BRC. Wala naman dito kay Finn Alieje, 90% of all our politicians are corrupt. At mula naman dito kay Dario Bermudez, pambira naman kayo, paano malilimutan ang expose na ito, ikatabi kayo ni Kong Andaya. Siya pala ang OG, hindi si PBBM. Kung si RA pala ang unang casualty, hindi si Yusek Cabral para pagtakpan ang mastermind. Mula kay Relan Troy de Lantigan, yun nga nung unang parte ng investigasyon sa flood control, ang gusto lang niya paimbestigahan ay ang 2022 to 2025. Wala naman kay Jess Agapay Custodio, hindi pala si Villar ang tahimik lang, si Marcoleta pala. Mula naman dito kay Loading Kahoy Baka, bakit tahimik si Marcoleta dito? Siguro naman dati alam niya to. Panoorin po natin yung ilang bahagi ng nasabing video. City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor.
as the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balae. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Now for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out